Rank best to worst. Regal, Viva, or Star Cinema? Hala! Miss Aiko, kakastart ko pala mawawalan ako ng trabaho dyan! Are you okay to be friends with your exes? Wow, that's actually a hot topic. I think also hindi babalik yung ganong klaseng friendship. Alam nyo, may revelation ako sa kanya. Oh my gosh! Kinakabahan ako! Parang ayoko tuloy mag-invite! Tapos ang mga type pa ni Jericho, binuko ka talaga eh. Parang ganyan mahabang hair, diba? Talaga? Di ko sasabihin Magbigay ng isang artista o personality na ayaw mo na ulit makatrabaho. Ha? Pero legit, pag kunwari kasing nakikita ko na parang ang bigat ng environment. Are you transparent as a person? Very. Oh, same Very. time. I would tell the person na what's wrong? Problema ka ba? Saka, parang hindi maganda attitude mo today. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me today, alam nyo, may revelation ako sa kanya. Kapag ka nai-emo mode ako sa playlist ko, I think ang version na maging sino ka man is the best for me. Totoo yan. Sa akin, pinaka-best talaga. Pag emo, yan ang pinapakinggan ko. Ladies and gentlemen, Miss Kim Molina. Hello! Hi, Kim! Hello! Kinakabahan ako! Huwag kakabahan! Mababait kami dito. May revelation din kasi ako. Ay, ano yun? Kaya ako kinakabahan. Okay, sige, i-chika ko na bago mag-start ng lahat. Every year, simula bata po ako, pinapanood kita. Oh my God! Every year. Kasi meron akong listahan. Sa Saudi po kasi ako lumaki. Yes. So, I would always watch Filipino movies para ma-feel ko na nasa Pilipinas ako. And, kinakabahan ako, nagihinig ako. Isa po yung movies nyo na lagi kong pinapanood, walang palya, kapag Halloween. Ano kaya yan? Shake Rattle and Roll? Opo! Sa lahat naman ng pelikula ko, Kim. Ito talaga yung episode na Padre. So, meron akong kaba ngayon. Kakainin ka. Opo! Kasi po, yun po talaga yung... Promise, wala pong yun po, at saka yung episode with si Tito Rez. Nung ginawa po namin yung Jobol, kasama ko si Ate Kai Cortez. Hala, takot ako sa tatay mo. Hala, bakit? Dahil dun sa aswang? Oo. Tapos yung isa pa, may isa pang episode doon, yung Madre naman. Si Miss Aiko naman yun. Ay, Kakatawa, Kim. Alam din po yun ni IC. Sabi ko kayo. Yeah, IC is my friend also. Yeah. How are you? It's good to see you in person. And ngayon lang tayo nagsama, but you know, I see you on TikToks, and then I follow you in your Sockmeds, and ang ganda ng version mo nung sa iyo, which nakuha natin yan kay Sarah G. Ang ganda, directed by Direct Rain. See, alam ko lahat sa'yo. Nakaputi ka, di ba? Ang ganda ng version mo. Hindi ba pressure sa'yo kapag ka nagkakaroon ka ng own version? Siyempre, like yung maging sino ka man, si Ate Shawi yan. So, paano mo ginawa niyo ng bagong take? May pressure po, of course, because yung mga singers na yun, syempre idol po natin lahat yun, from maging sino ka man, si Mishawi, tapos po yung sa iyo, kay Ate Sara pa. And first time na ni-revive yung song ni Ate Sara. Yes, at ikaw ang gagawa. Yun nga po, kaya meron po akong, hala, pumayag yung team. So, may kaba din po. Pero ako, I feel blessed also because Ate Sara is one of those people who would always remind me that I sing. Kasi I got signed with Viva as a singer. Pero syempre po, there are times where si Boss Vic kasi titingnan niya din talaga kung ano pa yung kaya kong gawin, ganyan. So, napunta po tayo sa acting na minsan hindi ko na nagagawang mag-record because of taping. Alam niyo po yun. But kapag may movies, buti na pagbibigyan po ako na OST na at least makakanta pa rin ako. Kasi yan ang first love mo talaga, singing, no? Opo, singing talaga. Yeah, so, there's a lot of pressure in a way, but at the same time, I would always remember what my dad would tell me that every time I would sing a song, it's more of the lyrics and how he would tell the story of the song rather than performing for people. Yeah. So, and you mentioned kanina, you grew up in Saudi. How is it like being in Saudi? Syempre, ibang culture nun. When you went back to Manila, na-culture shock ka ba? Opo. Ang pinaka-culture shock ko po kasi doon, in Saudi Arabia, I would always ask my parents where to go, o kaya bawal po ako kasing lumabas. Nung time na yan, ngayon po kasi medyo free na eh. But during my time, I cannot go to places without my dad or without me bringing the papers of my dad na dependent
talent ako, ganyan. Nung bumalik po akong Pilipinas, medyo na-weirdoan po sa akin yung mga classmates ko pag nag-aayang gumimik, ganyan. Hindi po ako sumasama kasi pag hindi nakakapag-reply yung parents ko na pwede akong umalis, feeling ko parang mahuhuli ako. Yeah. Sa Saudi, you were a front act also of the Filipino artists. Sino mga Filipino artists na yon? Si Kuya Bayani po. Agbayani? Opo. So, anong ginagawa? Ikaw ang opening number, tapos ikaw yung mag-lead ka bago sila Bayani? Opo. Ako po yung batang intro sila. Siyempre, kailangan muna ng madaming front act. So, ako po yung ladies and gentlemen, the artista. Ganyan. So, I was 6, 7, hanggang I was 9. Hanggang sa, may time po kasi na hindi na ako pwedeng kumanta in public because malaki na ako. Yung awkward stage mo na yon. Opo. And bawal din po kasi during my time, if madalaga ka na, tapos syempre, I would wear stuff. During that time, very strict. Yeah. Kaya po, I was the front act when I was a kid, when I was younger. Si Kuya Bayani Agbayani, si Sir Haji Alejandro, April Boy, Regino, nung bumisita po siya sa Saudi. Nung nanalo ka sa talent search, ilang taon ka na nun? 14. 14. So sa Saudi din yon. It was held in Dubai, but it was a competition wherein Middle East-wide po siya. So winners of Saudi, winners of Kuwait, winners of Dubai, and Bahrain, they competed sa Dubai. Tapos after nun, paano ka na-discover dito? Paano ka napunta ng Pilipinas? I went back to the Philippines for college. And then, after po nun, I got discovered by Viva when I won naman po the World Championships of Performing Arts. I was 18. Oh. So parang theater ka nag-umpisa? Yung theater, ang story po dyan, Miss Aiko, since after W Copa, I got signed with Viva. And then, of course, we were looking kung paano ako i-launch, ganyan. Dapat iba yung boses ko. During that time, I haven't found my voice yet. So, kailangan unique in a way. As an artist, you have to find your voice. Ay, ganun ba yun? Opo. Gosh, siguro kaya hindi ako sumikat as a singer dahil hindi ko mahanap yung boss. Yeah, parang ano pala yun? Naalala ko po nun, ang sabi din kasi sa akin ni Boss Vic. In a way, I sound a bit, may tendency po kasi kapag pinapakinggan natin yung mga idol natin, I would sound a bit like si Ate Sara, or I would sound, during that time, si Ate Rachel Ango was still with Viva. So, I would sound a bit like Ate Shin. So, hindi siya pwede. Dapat I need to find my own voice. During that time, voice. Hindi ko pa siya nahahanap. So, ang nangyari po, hindi pa namin alam kung paano ako i-launch. So, ako, mag-audition ako sa iba't ibang mga bagay-bagay. Nagkaroon ng Miss Saigon. Ito po yung first revival kung saan nakuha si Ate Rachel Ango. I auditioned there. I did not get in. So, I did not even get in the callback and anything else. So, syempre, I was devastated. I wanted to join Miss Saigon during that time. I was named after Miss Saigon. Yes. So, parang meron po akong Kim. Hala, sana man lang kahit callback nakapasok. Hindi ako nakapasok. So, si Boss Vic, during that time, meron silang parang collaboration with the Atlantis Productions. It's a local production here, theater production in the Philippines. So, nagkaroon ng Viva Atlantis. All of the new artists of Viva nag-audition. So, isa po ako sa nakapasok. And then, yun, dire-diretso na po yung theater. Parang favorite ka ni Boss Vic, no? Kasi ang gaganda ng yung projects mo eh. Like now, Lahat po kami. Oo, pero natatapat sa'yo kasi alam mo, sinasabi ko kanina bago ka dumating, sinasabi ko sa team nyo, kasi ka-text ko si Direk Daryl Yap. He's a friend. Sabi ko, Direk, alam mo, magpo-post ako ng teaser nyo ha. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi tawang-tawa ako. Sirang ulo ka talaga. Sabi niya, oo, ganyan daw kayo daw talaga. Opo. How does it feel like working with Direk Daryl? Working with lagi niyang sinasabi at lagi ko rin sinasabi din naman po kasi na we launched each other in a way. Kasi po, ang first ko pong mainstream na lead, debut, ano ba? Tama, yun. Launching. Yun, launching film was Daryl. Yeah. At ang first niya rin na mainstream movie was Jobol. So, kami yun eh. Kami yung kinakabahan. Kami yung, first natin, may manonood ba? So, sabay kami. So, kumbaga po parang when we were doing Jobol and then yung iba naming movies, yung magkakaibigan lang na pareho ng sapak, gano'n. So, kitang-kita yun sa film eh. Yung rapport nyo and then yung brand of comedy nyo. I can say na ikaw, Kim, naturally funny ka without trying to be fun. Kasi diba, tayong mga artista, alam naman natin, huwag natin, alam natin kapag inaarte ang isang inaarte. I mean, during shooting, maraming rehearsals, diba, bago mo ibato yung
ganyan. Aba. Pero ikaw, pag kita ko nung trailer, kahit alam ko, naisip ko na ilang beses kayo nag-rehearsals dyan at bago kayo through lines, natural pa rin nakakatawa, di ba? Thank you po. Si Da din kasi galing siya sa teatro. So, sanay po siya na, okay, sige, ito yung gagawin nyo, basahin nyo yung script. Tapos, may times po kasi na, akala namin, hindi pa yung take. Pero tinitake na ni Da. Kasi gusto niya po talaga one take. Raw. Opo. Tapos, may mga eksena po kasi na, like, sa babaeng walang pakiramdam. Papakita niya lang yung eksena, walang script, tapos improv lahat. Most of the lines sa inyo galing? Yung ibang scenes, kapag medyo dumire-diretso So, it's na. collaborative talaga. Yes, Galing. there you go. Especially po pag kunwaring si Je at saka si, opo, diretso. How does it feel like working with your real-life partner, si Je? Siyempre, alam ko, sa jowa, work na kayo ilang beses na rin, di ba? And everyday magkasama kayo. May excitement pa rin when you see him on set. Meron pa rin po. Parang hindi ka sure. Minsan syempre parang si Je din tsaka ako parang, kau na naman. Yung may ganun po kami minsan. But at the same time, since we started working po kasi before na maging friend at saka before na maging magjowa. So, Barkada kayo? Yes, from Rock of Ages po kasi. So, doon po kami nag-meet. Siya po yung love team ko doon. And Rock of Ages po kasi, yung musical namin sa PETA, nag-run siya ng matagal. Yeah, matagal. Yeah. So, naging best friends na namin isa't isa doon. Tapos doon na-develop. So, napunta siya sa, nag-work na kami sa mainstream. So, in a way, we have that rapport na sanay kami working together. And we have that sort of switch also that, after work, jowa na kita. After jowa na kita, kasi business partner ko din po siya. So, sige, mag-meeting naman tayo. May mga ganun po kasi. As if may rules kayo, yung what to do and what not to do. And hindi ka dapat nagsistep sa ganyang boundaries talaga. Opo. So, you think it's working kasi ang tagal nyo na ni Je, di ba? I think. Oo. So, Kim, ang question ko, since itong Soulmate, di ba, was shot in Korea. Yes. So, alam mong nakikita natin dito yung sitwasyon natin sa Manila, di ba? Yung intro mo pa lang na yung sa trailer, di ba, in-explain mo na meron kang, ayaw nating maging spoiler alert. Pero, ang buhay dito sa Manila and ang Korea, it's iba, totally different, di ba? Yeah, it's totally different. Kasi nung nakausap ko si Melay, sabi sa akin ni Melay, iba daw pag mag-shooting ka sa Korea talaga. Iba po talaga. May rules sila, may certain rules sila. And those rules were implemented actually dito sa film. Kasi nga po, co-producer ang Filmline Korea. Yes. So, may mga rules kaming kinailangang sundin na nasunod naman po. Like, for example, location-wise, medyo nagkaroon ng challenge si Daryl when it comes to location sa Korea. Because apparently, yun nga po, kapag kunwaring currently nagra-run or kunwari, pinakita na yung isang lugar sa isang series or movie, hindi na pwede doon or babayaran ng malaki. Apparently, may ganun. So, we had to look for different locations. And to think na sa movie po kasi, parang yung isang teaser po namin, ginaya po namin yung Goblin na yung spoof po namin. So, we had to look for a different location because we can't shoot on the exact location. So, parang may right sila? Yes, they have rights. Tayo wala tayong ganyan sa Pilipinas, no? Anything goes sa atin. Wala po, meron nga po dito, yung isang bahay, nakailan na haunted house na po yata. Yun, memorize ko na. Correct, no? And dito sa movie nyo rin, sa mga K-pop, mahilig manood ng mga Korean, makukuha naman nila sa movie to, di ba? Totoo, opo, makukuha po nila. The feel, and I haven't seen the movie, Miss Aiko. I haven't seen it. Nakikita ko lang siya pag nagdadub ako. But the whole thing, I haven't seen it yet. Pero nagsisend sa akin si Daryl ng mga transitions. Ganda. Kasi yung teaser nyo pa lang Imagine niyo yung teaser nyo yung 3 minutes. Nung pinapanood ko, tawa ko ng tawa. Tapos, without sacrificing the quality. Yes. Kasi di ba minsan pag comedy, pag sinabi lang rom-com, minsan yung quality ng ilaw, hindi na maganda. But yours is maganda kay Direk Daan. So, congratulations in advance. Gusto mo silang invite bago tayo mag-play ng games at pahirapan kita? Oh my gosh! Kinakabahan ako! Parang ayoko tuloy mag-invite! Okay, sige po. Ito po. I-invite ko po kayong lahat na please manood po kayo ng Soulmate. May 29 in cinemas nationwide na po yan siya. Written and directed by Daryl Yap. Sino yung makasama si Ate Ness? Nakita ko. Yes, Alma Moreno. Candy Pangilinan, si Kid Yambao, si Lauren, and si Jobelyn, and Ate Marnie Lapus, and of course si Gerald. Yan, akala ko makakalimutan mo si Gabi. Hindi makakalimutan si Panjunjun. So eto, we will play a game. We will see how truthful are you. Truth or dare? Rank best to worst. Regal, Viva, or Star Cinema? Hala! Miss Aiko, kakasal ko pala mawawala na ako ng trabaho dyan! Mag-dare ka na lang! Dare na lang po! Hala, Aiko, Dare! wala ako mawawala na ako ng mga pelikula talaga. Pero of course, Viva ako. Kasi Viva.
a girl. Oo, kasi kung, alam mo, I think, kung sino yung nagbibigay sa atin ng maraming trabaho, maiintindihan naman nila na yun ang nagbibigay ng magandang proyekto sa atin. So, yun ang the best, di ba? Yes! Kasi simula bata po ako sa Viva po kayo. And I think naman sa magiging longevity ng career mo, Kim, ayan na, pinipredict ko na, makaka-work mo din ng Regal at ng Star Cinema. Sana! In God's perfect time. Sana! Nagko-collab naman na po lahat ngayon. Yeah, di ba? Shout out! Yan na, di ba? Calling. Sasapakin ako ni Kim. Okay. Bakit po? Ang dare mo, call Gerald at sasabihin mo may kina-crave ka. Huh? Baka isipin naman ni Je, buntis si Kim. taping. Pa, ng game show. Yun. Oo. Oh my gosh! Yeah, sayo mo. Sana nasa mood siya ngayon. Nasa taping Ano siya. ang tawagan nyo? Si Baito. Baito? Ang tawagan nyo? Hindi po. Ako po si Mimi to. Uh-huh. Siya si Bybie to. Mimi to. Nakakaartihan po namin yan, Miss Ike! Oh my God! Parang baby ko. Mimi to. Oh my God! Nakakatawa yun! Okay, kayo lang may gumawa niyan, no? Opo, mga baby talk po kasi ako pag parang- Kuya ko po kasi talaga yun eh. Kaya delikado talaga pag tinatawag niyo silang kuya. Tsare! Ilang taong ka ba? You look so young. 60. Oo nga eh. No, how old are you? I'm 32 already. Ha? Yes! I'm 32! Oh my God! Totoo ba? Yeah, you guessed it, Je. Sorry. 41. Older than you. Oo. He's 41. Oo. I think. You look so young. Akala ko nasa 20s ka lang. Thank you. Oo. Wala. Ano po talaga ako, isip bata. Ayan, tignan natin. Tatawagan niya si Jen. Hala, kinakabahan talaga ako. Huwag mo i-text ha, si baby to. Pwede pa pakinggan to ko muna. Oo. Hindi, kinakabahan ako. Ha, mamaya ako speaker, baka murahin ako agad eh. Ay, hindi sumasagot! Baka Oo, kasi nasa baka set. nag-take siya. Kasi Baka nag-taping nagtitake. siya eh. Oo, may game show siya everyday nag-taping. Oh, may game show siya. Baka namimigay siya ngayon ng 100 quid. Oy, sabihin mo sa kanya, bigyan tayo. Kaya nga po. Baka hindi sumasagot. Hindi So, siya sumasagot. next na lang, next dare. Kasi hindi natin may trabaho. Okay, may Ganyan trabaho kami. siya. Eto na lang. Sige. Magbigay ng isang artista o personality na ayaw mo na ulit makatrabaho. Ha? Meron ba? Sabi na nga ba, tatanong yan. Nakita ko po may episode po kayo, tinanong niyo po yan eh. Yeah. Meron ka na ba? Isang artista, ayaw ko na trabaho. Wala naman po. Wala naman. Bakit parang nag-iisip ka? Nag-iisip po talaga ako para meron akong masagot eh. Gusto ko may Pero masagot wala? eh. Wala? So, Wala ibig naman. sabihin talagang ano siya, friendly siya, and fun to work with kasi okay sa kanya lahat, di ba? Pero legit, pag kunwari kasing nakikita ko na parang ang bigat ng environment. Are you transparent as a person? Very. Oh, same Very. time. I would tell the person na what's wrong? Puyat ka ba? Or something like that. But I would never like Pero in a subtle way mo sinasabi? Or direct to the point? diretso pa rin po, pero in a nice way. Oo. Hindi yung parang confrontational na, problema ka ba? You know, Parang, parang, uy, kumusta ka? Yung gano'n. kumusta ka? Parang hindi maganda attitude mo today. Gano'n. Di ba? Hindi Hindi yun sa masyado attitude. maganda yung gising mo lately, Oo. di ba? Parang hindi kita bet today. Charet. Eto, next question. Kung hindi si Gerald, sino ang top 3 na gusto mong maging leading man? Kaya naman po, Jericho Rosales. Aha. Jericho Nahiya pa siya nalagay na yun. At saka si Jericho Rosales. Siya talaga lang? Opo, si Jericho Rosales. So, mahilig ka, mahilig ka sa Jay. Ay, oo nga. Oh, di ba? Ay, oo nga, ano. So, gusto mo talaga si Jericho? Bakit crush mo siya? Crush ever ko si since? Kuya Eko, alam niya po yun. Alam ni Kuya Eko, crush kita, alam mo yun. Oo, pero huwag mo na siya tawagin kuya para mag-work kayo. Ay, ganun po ba yun? Oo, Hindi, oo. si Jack kasi tinawag ko dating kuya. So pwede. Hindi, joke lang. Si Kuya Eko, alam niya po, we worked Oo. together for, I think twice na ba? Uh-huh. Or ano, si Kuya Eko, naka-work ko na siya. Tapos yun, alam niya naman po na lodi ko siya eh. Kasi nga, lagi ako nanonood before, tapos from Panday niya pa lang, Oo. pangako sa'yo. Siya And talaga isa siya sa may pinakamagaling na artista. magaling, Oo. magaling si Eko. Kunyari, ito lang ito, hindi kayo ni Gerald. Tapos si Jericho, single ngayon, niligawan ka. May chance. Imposible po yun eh. Imposible po yun. Bakit? Ay, ko, Malay mo. nahiya ako, pero sige. Di ba? So, di ba? Pero imposible po yun eh. Oy, walang imposible sa mundo, Kim. Tapos Bakit? ang mga type pa ni ngayon, ni Jericho, binuko ka talaga eh. Parang ganyan, mahabang hair, Ah, di ba? talaga? Di ko po Oo. sasabihin si Chere!
Diba? So, last question. Okay. Sino ang huling personality na in-unfriend mo or binlock mo? In-unfriend, ay, hindi naman siya artista eh. Ah, hindi? Opo. Ah, Pero so- na-i-friend ko ulit. Sino yan? Ex ko po. Ah, talaga? So, okay ka na maging friends with your exes? Yeah! Sina-shoutout nga po yun ni Jack kasi isa lang po siya. Oo. Lagi po siyang sina-shoutout sa podcast namin ni Jack kasi Oh. lagi siyang nakikinig ng podcast namin. Oo. As in, ganun ka, medyo weird yung samahan namin ni Jeff, pero we're okay. As in, tropa. Si Je din okay din sa ex mo din? Yeah, Ah, ikaw magiging okay ka naman sa ex ni Je? I'm okay. Ah, talaga? So, okay. Kasi di ba yan ang popular trending na topic ngayon? Yeah, Are you actually. okay to be friends with your exes? Wow, that's actually hot topic. Hot topic Oo. po siya kahit pag nagtatanong sa podcast namin. Oo, di ba? Lagi. Ako, not really friends. Oo. Maybe Civil. acquaintance. Oo. I'm not sure. But you cannot have the same kind of relationship as before, even if you say na naging friends mo siya dati. I think also, hindi babalik yung ganong klaseng friendship. Kasi lumevel up na eh, tapos nawala. So, I think there's a certain na parang you can be civil, ganyan, but not really like But a hindi friendship. chummy-chummy, di ba? No. Yeah. So, hindi na imposible yung kunyari, yung ex mo, yung parang tropa kayo, yung ganun-ganun. It's parang same before, hindi na. I don't think so, na ganun ka, ano. Kasi di ba, may animosity kahit pa paano, Yeah, di ba? Oo. meron pa rin parang medyo weird, medyo Oo, di ba? Yung awkward. parang, okay. Unless na lang na sobrang like tagal na, I think. Kasi Uh-huh. ako po with my ex, he's my first eh. And kumbaga parang tropa talaga kami. So, I think it's different. With him kasi hindi niya kaya na talagang friends like me and my ex. So, you think si Gerald na ang soulmate mo? Sana naman po. Ang hirap pong back from scratch. Oo, di ba? Tagal na po namin, Miss Aiko. Oo, di ba? Super, di ba? Sana. Kim, thank you for guesting in my show. Before we show them your teaser, I'd like to thank you. Thank you. Kasi napapanood lang nga kita sa social media and it's so nice to meet you finally in person. And I wish you all the best. And I know one day talagang raratsyada ka ng tuloy-tuloy nang walang makakapigil sa'yo. Because nga, sabi ko from watching you from afar, you have it eh. You have the voice, the acting prowess. So ano pang hahanapin? You have your total package. So I wish you the best. Sana makawork Thank you kita po. soon. Thank you, Miss Aiko. God bless you! Hello. Sana wag ka Thank you matakot po. sa akin. Oh my God! Andre! Ladies and gentlemen, Miss Kim Molina. Thank you. Thank you po. Good news mga kasama! Ayon sa pamahalaan, hindi na natin kailangan pang maghirap na muling itayo ang nawasak nating pamayanan dahil sa bagyo. May 3 foreign companies na naglalaban ho para sa nasalanta ho nating lupain. May isang lamang. Siyempre, ang Korean. Annyeonghaseyo! 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 I will send my son, Park Jun-tae, to the Philippines to convince this Filipino to consider giving up their land. I trust his Filipino assistant, Wang Nito and Suni Buyi to do their best to PEK to make the debt. Master, the Filipinos will be disappointed. Everything is set, Master. Please, Master. Siya na nag-going. Putang ina, be! Ano ang gagawin natin? Make sure you don't disappoint them, especially my mom. I'm an only child, and I'm not going there. So, to solve your problem, make another heir for my mom. Ladies and gentlemen, Park Junjun. Nasaan si Park Junjun? Umuwi na siya para maayos yung palasyo nila. Baka ang maabutan mo doon is yung mga yaya ni Park Junjun. Kami ng kapatid mo? Ako? Na ina mo? Yaya? Gwapo ka ba? Tigil-tigilan mo na yung katarantaduhan mo! Anong akala mo sa amin ni Mama Kuya, ha? Scammer? Yak, Kuya! Yak! Hindi kami ganun. Sa inasahod ko ng buong taon. I want to know your names. You are? Oh, yeah. Lagyan mo lang ng parking umpisa. Tapos, gaya ko, Juanito, inulit ko lang yung unahan. I'm Po Chen Chen. Junjun? Jen Jen? Oh, cute! And you, madam? Ha? What is your name? Anong pangalan ko? Ma, lagyan mo lang ng parking umpisa, tapos ulitin mo yung pangalan mo. Sigurado kayo?
Sally ang pangalan ko. Hi, I'm Park Salsal. Oo, sa totoo lang, kaya mo naman ako napapahig dito kasi feeling ko wala namang masama. Naisip ko, wala namang talo. Kaso nga lang, hindi mo ako konsensya kasi ako.